Hello mga idol! Welcome back sa ating channel. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. At para naman sa mga kapatid nating nasalanta ng bagyo, umaasa tayong ligtas kayo at patuloy na nakakabangon. Narito na ang panibago nating episode para kay Lusheng. Pagkatapos makapasok ng lahat sa Blue Gate, ipinakita sa kanila ang mga pangalan ng mga martial artist na kasalukuyang kalahok sa pagsusulit. Karamihan sa mga pangalang ito ay pamilyar na sa mga martial artist na nabigo sa kanilang pagsubok. Kaya hindi na sila gaanong nagulat nang makita ang ilan sa mga kilalang pangalan sa rangkang. Isa sa kanila ang nagsabing natural lamang na manguna si Delos, lalo na't siya ang itinuturing na pinakamalakas na martial artist na kasalukuyang kalahok sa pagsusulit. Batay sa mga narinig nilang balita at haka-haka, halos imposible raw na hindi mapasama si Delos sa pinakamataas na bahagi ng rangkang. Tulad ng inaasahan, lumabas nga ang pangalan ni Delos bilang unang martial artist sa rangkang. Nang makita ng mga martial artist ang mukha niya sa pinakamataas na posisyon, lalo nilang napagtanto na may katotohanan ang lahat ng naririnig nilang balita tungkol sa pambihira nitong talento. Ngunit hindi lamang ang rangkang ang nagbago. Patuloy ding tumataas ang bilang ng mga stage na nalilinis ni Delos. Mula sa stage 2 ay mabilis itong umabot sa stage 3, bagay na agad ikinagulat ng mga nanonood. Para sa kanila, napakahirap ng tapusin ang ikatlong stage, samantalang ang ilan sa mga nabigong kalahok ay hindi man lamang nakalagpas sa una o ikalawang stage. Hindi pa rito natapos ang nakakagulat na pag-usad ni Delos. Makalipas lamang ang ilang sandali, bigla na namang nagbago ang impormasyon sa rangkang at ipinakitang umabot na siya sa stage 6. Lalong namangha ang mga martial artist dahil halos hindi nila maunawaan kung paano niya nagawang malampasan ang napakalaking agwat sa pagitan ng mga stage sa ganoon kabilis na panahon. Habang ang karamihan sa mga kalahok ay nasa stage 1 pa lamang, si Delos ay mula stage 3 ay agad na nakarating sa stage 6. Sa ganitong resulta, lalo niyang pinatunayan na siya ang isa sa pinakatalentadong martial artist sa kasalukuyang henerasyon. Lumipas pa ang ilang sandali, ngunit nanatili kay Delos ang napakalaking kalamangan. Patuloy niyang ipinapakita ang isang overwhelming performance na tila nagpapatunay na totoo ang sinasabing absolute bearing ng isang supreme ruler. Dahil dito, lalo pang namangha ang lahat sa tunay na antas ng kanyang talento. Gayunpaman, hindi lamang si Delos ang ipinapakita ng sistema. Patuloy ding lumalabas sa rangkang ang iba pang mga talentadong martial artist. Isa na rito si Okolando, na bagong nakapag-clear ng stage 3. Kasunod niya ay si Konajak, isa rin sa mga martial artist na matagal nang inaabangan ng mga nanonood. Nakapag-clear na rin ito ng stage 3 at kasalukuyang magkasabay sa rangkang ang dalawa. Mayroon ding iba pang kalahok na patuloy na nakikipaglaban sa stage 3 at hindi pa ito nalilinis. Kaya hindi pa ipinapakita ang kanilang eksaktong rangkang. Gayunpaman, naroon na ang kanilang mga larawan, na nangangahulugang ilang sandali na lamang bago muling ma-update ng sistema ang kanilang mga posisyon. Samantala, sa ibang bahagi ng mundo, isang babae ang nakatutok sa isang napakalaking screen na nakalutang sa kalangitan. Isa siya sa mga makapangyarihang martial artist na nagmula sa isang kilalang pamilya at kasalukuyang sinusubaybayan ang performance ng kanilang representative sa pagsusulit. Nagulat siya nang makita kung gaano kabilis umunlad si Delos. Sa una pa lamang ay inaasahan na nilang magiging kahanga-hanga ang performance nito dahil taglay niya ang Supreme Bloodline, isang bloodline na itinuturing na alamat sa kanilang galaxy. Noong una, inakala ng babae na maaaring sapat ang sovereign level bloodline ng kanilang representative na si Okolando upang kahit papaano ay may kumpara sa lakas ni Delos. Ngunit habang patuloy niyang pinapanood ang resulta ng pagsusulit, napagtanto niyang napakalawak pala ng agwat sa pagitan ng dalawa. Hindi niya maaaring ikumpara ang kanilang representative kay Delos dahil ibang antas talaga ang Supreme Bloodline na taglay nito. Bigla namang napalingon ang babae nang dumating ang isa pang elder mula sa isang kilalang pamilya. Ipinaunawa nito sa kanyang kaibigan ang tunay na kahulugan ng pagiging Supreme Bloodline Dominator. Ang titulong ito ay hindi lamang isang haka-haka o reputasyon. Isa itong tunay na simbolo ng pambihirang talento na matagal nang itinuturing na alamat sa kanilang galaxy. Ayon sa Elder, may posibilidad na maging isang master ng kanilang star galaxy si Delos dahil sa Supreme Bloodline na kanyang taglay. Napakataas ng potensyal ni Delos kaya hindi na dapat ikagulat kung marating niya ang pinakamataas na antas ng isang master. Higit pa rito, posible pa niyang maabot ang isang antas na hindi pa nararating ng kasalukuyang mga master o hari sa kanilang panahon, ang Domain Lord level. O level 15.
Dahil dito, wala nang saysay na pagdudahan pa ang talento ni Delos o ihambing ang Dominator-level bloodline ng ibang representative sa Supreme-level bloodline na taglay niya. Hindi ikinatuwa ng babae ang pagdating ni Connell, lalo na't matagal na silang hindi nagkikita. Sa pagkakataong ito, muling nagtugma ang kanilang mga landas dahil pareho nilang sinusubaybayan ang pagsusulit. Ipinaliwanag ni Connell na natural lamang na naroon siya dahil ang kanilang Connor family ay mayroon ding representative na nagtataglay ng sovereign-level bloodline. Bagamat hindi ito may kukumpara sa supreme bloodline ni Delos, sapat pa rin ang lakas nito upang may kumpara sa iba pang mga martial artist na kalahok sa pagsusulit. Isa sa mga pangunahing nais niyang makita ay ang paghaharap ng kanilang representative laban sa representative ng Oquilando family, na siya ring nagtataglay ng sovereign-level bloodline. Para kay Connell, ito ang magiging magandang pagkakataon upang makita kung sino sa dalawang pamilya ang may mas malakas na representative. Muling nagbago ang rangkang sa malaking monitor. Tulad ng inaasahan, nanatili si Delos sa unang posisyon. Sa ilalim niya ay makikita ang representative ng Oquilando family, habang kasunod naman ito ang representative ng Connor family na si Kona Jack. Ito mismo ang paghahambing na nais makita ni Connell dahil pareho silang may sovereign-level bloodline. Hindi nagtagal, isang malaking pagbabago ang naganap sa rangkang. Biglang umakyat si Kona Jack at nalampasan ang representative ng Oquilando family. Sa pagkakataong yun, nakapag-clear na si Kona Jack ng stage 4, habang ang representative ng Oquilando family ay nasa stage 3 pa lamang. Dahil dito, umakyat si Kona Jack sa second place at bumagsak naman sa third place ang representative ng Oquilando family. Labis itong ikinagalit ng elder mula sa Oquilando family. Hindi niya inaasahan na malalampasan ng representative ni Connell ang kanilang young master. Lalo na't hindi niya inakalang magkakaroon ng ganitong kalaking agwat sa pagitan ng dalawang martial artist na parehong nagtataglay ng sovereign-level bloodline. Sa kabilang banda, ipinakita ni Connell na kahit pareho silang nasa sovereign level, hindi nangangahulugang magkapantay na ang kanilang tunay na lakas. Malaki pa rin ang maaaring maging agwat sa pagitan ng dalawang martial artist na nagtataglay ng parehong antas ng bloodline. At ang pinakamalinaw na halimbawa nito ay ang ipinapakitang performance mismo ng kanilang representative na si Kona Jack. Na ngayon ay matagumpay na nalampasan ang representative ng Oquilando family. Nang magsimula sa stage 4 ang representative ng pamilya ng babae, mas nauna pa ring natapos ng representative ni Connell ang nasabing stage. Muling ipinakita nito na kahit pareho silang nagtataglay ng sovereign-level bloodline, malaki pa rin ang maaaring maging agwat sa kanilang tunay na lakas at talento. Gayunpaman, bago pa man nila mapag-usapan ng husto ang naging resulta, biglang nagbago ang rangkang sa malaking monitor sa kanilang harapan. Mula sa stage 6, matagumpay na nakarating si Delos sa stage 7. Dahil dito, tuluyan ang napuno ng matinding pagkagulat ang lahat ng nakasaksi sa resulta. Ang pag-clear pa lamang sa stage 6 na ay isa ng pambihirang bagay, ngunit ang pag-abot sa stage 7 ay higit na kamangha-mangha. Sa unang pagkakataon, nasaksihan nila ang isang martial artist na nakarating sa ganitong kataas na stage sa pagsusulit. Dahil dito, naputol ang kanilang pag-uusap at kapwa napako ang kanilang mga mata sa screen. Hindi maitago ng elder na babae ang kanyang pagkagulat. Nanginig pa ang kanyang katawan habang napagtatanto niya na maaaring ito na ang tunay na kahulugan ng isang dominator-level martial artist, o higit pa rito, isang martial artist na nagtataglay ng supreme bloodline. Hindi niya inaasahan na masasaksihan niya mismo ang ganitong pambihirang talento sa kasalukuyang pagsusulit. Para naman kay Connell, malinaw na si Delos ay nagtataglay ng lakas na ibang-iba sa lahat ng iba pang kalahok. Napakalayo na ng kanyang performance kumpara sa mga kakumpetensya nito, kaya maging ang kanilang mga representative ay wala nang kakayahang makipagsabayan sa kanya. Sa puntong yun, napagtanto niyang tila tuluyan ng nakalock kay Delos ang unang posisyon. Ang tanging maaari na lamang pag-agawa ng kanilang Connor family at ng representative ng kabilang pamilya ay ang second place, dahil ang unang posisyon ay tila nakalaan na para kay Delos. Lalo nitong pinatunayan kung bakit napakataas ng pagtingin ng lahat kay Delos. Taglay niya ang Supreme Bloodline, at ang ipinapakita niyang performance ay eksaktong naaayon sa reputasyon ng isang martial artist na nagtataglay ng ganitong uri ng bloodline. Gayunpaman, biglang may naalala ang elder na babae. Bago pa magsimula ang pagsusulit, nakarinig siya ng balita tungkol sa isang baguhang martial artist na nakipaglaban kay Delos at nagkaroon pa ng bahagyang kalamangan laban dito.
Dahil dito, nagsimula siyang magtanong kung sino ang naturang martial artist at kung nasaan na ito sa kasalukuyang rangkang. Sa kanyang isip, baka mayroon itong sapat na lakas upang maging isang tunay na kalaban ni Delos. Ngunit para kay Connell, halos imposible ang ganoong posibilidad. Alam nilang lahat ang tunay na kahulugan ng isang supreme bloodline at ang napakalaking potensyal na dala nito. Bukod kay Delos, ang pinakamalalakas na kalahok sa selection na ito ay nagmula sa 4 na major families. Ngunit kahit ang mga kinatawan ng mga pamilyang iyon ay hindi kayang makipagsabayan sa kasalukuyang performance ni Delos. Kaya para sa kanya, lalong walang posibilidad na talunin siya ng isang hindi kilalang baguhang martial artist. Itinuring ni Connell na walang halaga ang naturang balita at malamang na isa lamang itong eksaherasyon. Sumang-ayon naman ang elder na babae at inisip na maaaring nagmula lamang sa haka-haka ng mga naunang nakasaksi sa pagsusulit ang balitang iyon. Posible rin na ginagamit lamang ito upang palakihin ang reputasyon ng ibang martial artist, katulad ng mga nangyari sa mga nakaraang pagsusulit. Dahil dito, lalo nilang pinagdudahan ang katotohanan sa likod ng nasabing balita. Ngunit bago pa man tuluyang matapos ang kanilang pag-uusap, biglang lumaki ang mga mata ni Connell nang muling magbago ang rangkang sa malaking monitor. Hindi niya maipaliwanag kung ano ang kanyang nakikita at kung paano nangyari ang biglaang pagbabagong yun. Napansin ng elder na babae ang kanyang reaksyon at agad ding tumingin sa screen upang makita kung ano ang dahilan ng kanyang pagkagulat. Samantala, ilang minuto bago magsimula ang pagsusulit, tuluyan nang nakarating ang elder ng Young Miss sa kanilang spaceship. Sa mga oras na yun, magkasamang pinapanood ng Young Miss at ni Elder Sheng Ying ang kasalukuyang rangkang ng pagsusulit. Tulad ng inaasahan, si Delos ang nangunguna sa lahat at tila wala nang sinumang makakakuha sa kanyang unang posisyon. Patuloy ding sinusubaybayan ng dalawa ang pangalan ni Lu Sheng dahil nais nilang malaman kung may posibilidad ba itong makapasok sa top 10. Alam nilang may pambihirang kakayahan si Lu Sheng, lalo na matapos nilang makita mismo ang laban nito laban kay Delos. Dahil dito, mataas ang kanilang inaasahan sa kanyang magiging performance sa selection. Ngunit nang tingnan nila ang kasalukuyang rangkang, napansin nilang nasa stage 3 pa lamang si Lu Sheng. Dahil dito, nagtaka si Elder Sheng Ying kung bakit nananatili pa rin sa labas ng top 20 ang kanilang bida. Hindi lamang siya nabigong makapasok sa top 10, tila nahihirapan pa siyang makasabay sa mga martial artist na nasa stage 4 na. Mas naging kapansin-pansin ang sitwasyon dahil ilan sa mga martial artist na nagtataglay ng sovereign level bloodline ay nasa stage 4 na at matatag na ang kanilang mga posisyon sa rangkang. Samantala, si Delos ay matagal nang nasa unang pwesto at patuloy pang umaakyat sa mas mataas na stage. Dahil dito, hindi maiwasan ni Elder Sheng Ying na pag-isipan kung aksidente lamang ba ang ipinakitang performance ni Lu Sheng nung nakipaglaban nito kay Delos. Hindi nagustuhan ng Young Miss ang narinig niyang pagdududa mula sa kanilang elder. Para sa kanya, imposibleng aksidente lamang ang ipinakitang lakas ni Lu Sheng dahil nakita nila mismo ang kanyang tunay na kakayahan. Gayunpaman, nanatiling matatag ang pananaw ni Elder Sheng Ying. Sa kanyang palagay, may dalawang posibleng paliwanag kung bakit nagawa ni Lu Sheng na makipagsabayan kay Delos noon. Una, maaaring pinigilan ni Delos ang kanyang tunay na lakas habang nakikipaglaban kay Lu Sheng, kaya nagkaroon ng pagkakataon ang kanilang bida na magmukhang mas malakas kaysa sa tunay nitong kakayahan. Ikalawa, maaaring gumamit si Lu Sheng ng isang espesyal na teknik na pansamantalang nagpalakas sa kanyang combat power, dahilan upang makipagsabayan siya kay Delos sa maikling panahon. Ngunit ngayong nasa mismong selection stage na si Lu Sheng, maaaring lumalabas na ang tunay niyang antas ng lakas. Ito ang posibleng dahilan kung bakit hindi siya makapasok sa top 20 at nananatili pa rin sa stage 3. Masakit man para kay Elder Sheng Ying na isipin ito, lalo na't isa si Lu Sheng sa mga pangunahing pag-asa ng kanilang pamilya. Kailangan niyang harapin ang posibilidad na maaaring hindi ganoon kataas ang tunay nitong antas kumpara sa kanilang inaasahan. Mariing hindi ito matanggap ng Young Miss. Para sa kanya, imposibleng ang isang martial artist na nakita nilang direktang nakipagsabayan kay Delos ay bigla na lamang hindi makapasok kahit sa top 10 ng selection. Kung tunay na limitado lamang ang lakas ni Lu Sheng, hindi sana niya naipakita ang ganoong performance laban sa isang supreme bloodline holder. Gayunpaman, nanindigan pa rin si Elder Sheng Ying. Hindi niya sinasabing walang talento si Lu Sheng. Sa katunayan, kinikilala niyang pambihira ang kakayahan nito. Ngunit kung ikukumpara kay Delos, napakalawak ng agwat sa pagitan nilang dalawa.
Posible pang ang hindi pa kayang ikumpara ni Lu Sheng ang kanyang sarili sa ilan sa mga participant na nagtataglay ng sovereign-level bloodline at itinuturing ding mga henyo sa kanilang sariling henerasyon. Kung talagang kasing taas ng inaakala nila ang talento ni Lu Sheng, dapat ay mas mataas na ang stage na kanyang narating. Dapat ay nakapasok na siya sa top 10 at makikita na sana ang kanyang pangalan malapit kay Delos. Ngunit sa kasalukuyang sitwasyon, nananatili siya sa stage 3 at nasa labas pa rin ng top 20. Para kay Elder Sheng Ying, ito ang pinakamalinaw na dahilan upang pagdudahan ang tunay na antas ng lakas ni Lu Sheng. Sa kabila nito, hindi pa rin nawawala ang tiwala ng Young Miss sa kanilang bida. Muli niyang tiningnan ang rankang sa monitor, umaasang may magbabago pa sa resulta at mapapatunayan ni Lu Sheng na mali ang lahat ng pagdududa tungkol sa kanyang kakayahan. Dahil dito, muling tiningnan ng Young Miss ang rankang. Nanatili ang kanyang tiwala na taglay pa rin ni Lu Sheng ang kakayahang makipagsabayan kay Delos, at hindi nagtagal ay napatunayan na ang kanyang paniniwala. Sa isang iglap, biglang nagbago ang rankang at mula sa labas ng top 20 ay tuluyan ang nakapasok si Lu Sheng sa top 10. Ngunit hindi lamang yon ang nakakagulat na pagbabago. Ang stage na kanyang na-clear ay umabot na rin sa stage 7, isang antas na napakahirap abutin kahit para sa mga itinuturing na henyo sa kanilang henerasyon. Labis na nagulat ang Young Miss nang makita ang resulta. Sa screen ng rankang, lumabas ang pangalan ni Lu Sheng at makikitang nakapwesto na ito sa tabi mismo ni Delos, na siya ring matagumpay na nakapag-clear ng stage 7. Sa pagkakataong yon, malinaw na ipinakita ng sistema na ang dalawang martial artist ay parehong nakarating sa pinakamataas na stage na kasalukuyang naabot sa pagsusulit. Samantala, ang representative ng Connor Jack family, nakatatapos lamang mag-clear ng stage 4, ay muling umakyat sa top 3. Sa ilalim nito ay makikita naman ang representative ng Ocolondo family na napunta sa 4th place. Dahil sa biglaang pagbabagong ito, kapwa napasigaw sa matinding gulat ang Young Miss at Elder Sheng Ying. Hindi nila inaasahan ang napakabilis na pag-unlad ni Lu Sheng, lalo na't ilang sandali lamang ang nakalipas ay nasa stage 3 pa ito at nasa labas ng top 20. Samantala, sa loob mismo ng pagsusulit, patuloy na ipinapakita ni Lu Sheng ang tunay niyang lakas. Isang napakalakas na golden arrow ang pinakawalan niya upang direktang atakihin ang halimaw na kanyang kinakaharap. Ang paligid ay nababalot ng makapal na kadiliman na nagdudulot ng kakaiba at distorted na pakiramdam, ngunit hindi ito naging hadlang sa kanya. Upang tuluyang wasakin ang kadilimang bumabalot sa lugar, pinakawalan ni Lu Sheng ang kanyang kapangyarihang tila kidlat na pinatindi ng naglalagablab na enerhiya. Sa isang malakas na pagsabog, kumalat ang napakalaking puwersa sa buong paligid at tuluyang winasak ang kadilimang bumabalot sa silid. Kasabay nito, agad ding natalo ni Lu Sheng ang halimaw na kanyang kalaban. Napansin ni Lu Sheng na napakaganda ng naging resulta ng kanyang bagong teknik. Ang Extreme Young Law na kanyang nakondense at pinagsama sa Streamline Archery ay nagkaroon ng pambihirang epekto, dahilan upang maging mas malakas at mas mapanira ang kanyang pana. Dahil dito, naisip niyang kailangan niyang bigyan ng pangalan ang bagong teknik upang mas maging angkop sa tunay nitong kapangyarihan. Tinawag niya ang bagong atake na Annihilation Billion Sun Arrow, isang napakalakas na teknik na may kakayahang wasakin ang anumang uri ng kadiliman na hahadlang sa kanyang landas. Sa sobrang kakaiba ng naging resulta ng kanyang bagong kapangyarihan, napangiti at napatawa na lamang si Lu Sheng. Sa kanyang isip, talagang mahusay siya sa pagbibigay ng pangalan sa kanyang mga teknik, lalo na't ang bagong kapangyarihang ito ay higit na kakaiba at makapangyarihan kumpara sa mga dati niyang ginagamit.